Alleluia. Poon ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwina. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malaking unos at halos matabunan na ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus. Kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami, sabi nila. Lulubog na tayo. At sinabi niya sa kanila, ano kayo'y natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananalig. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong taong ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Maganda ang paalala sa atin ng Ebanghelyo natin ngayon na minsan sa buhay natin may kanya-kanya tayong unos na pinagdadaanan. May kanya-kanyang tayong paglalakbay na puno din naman ng alon at malalakas na hangin. At tila dahil dito ay nawawalan tayo ng pag-asa, na panghihinaan tayo ng loob, at mas gusto nilang nating umatras at lumayo. Mas gusto na nating tumakbo palayo. May isa akong kakilala, sabi niya ang hilig daw niya ay tumakbo. Ay mahilig siyang tumakbo. Sabi ko, tumakbo saan? Nagja-jogging ka ba? Hindi, tumakbo sa lahat ng problema ko. Pero minsan, maganda paalala din sa atin ang Ebanghelyo na sa kabila ng takot at pangamba, ay nariyan si Jesus sa likod natin. Minsan nga lang napapansin natin yung alon at hangin na humahampas sa buhay natin, hindi naman natin nakikita si Jesus sa likuran natin. Ang mas pinapansin natin, yung hangin at ang alon, hindi natin napapansin si Jesus sa likuran natin. Kaya magandang paalala din sa atin na sa kabila ng mga alon sa buhay natin, hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay natin. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay sa kabila ng iyong problema. Hindi naman ipapangako ng Diyos na tatanggalin niya ang mga problema sa buhay mo. Hindi pinapangako ni Jesus na pag nagdasal ka, mawawala yung problema mo. Minsan may lumapit sa akin at sabi, Father, ba't ganon? Dasal ako ng dasal pero hindi nawawala yung problema ko. At sabi ko, hindi naman kasi ganun yun eh. Kung nagdadasal ka, hindi ibig sabihin nun tatanggalin ni Jesus ang problema mo. Sa pagdadasal mo, ang hinihingi mo at ang hingin mo, yung lakas na makaharap ang problema mo. Pagdasal mo din na samahan ka ni Jesus sa problema mo. At yan din ang pangako ng Diyos sa atin. Sasamahan niya tayo, halakbay niya tayo
Hindi niya tayo iiwan, lalo na kung ang mga hangin at alon sa buhay natin ay malalakas at humahampas sa atin. God promises not removing your problem. God promises you strength to face your problems. At ang pangako din ng Diyos sa atin at nagbibigay pag-asa din sa atin na sasamahan tayo ni Jesus sa kabila ng mga unos ng ating buhay. At yan po nabibigay sa atin ang pag-asa bilang Kristiyano na magpatuloy sa ating paglalakbay. Hindi tumakbo kung hindi lumakad kasama si Jesus. At yan po siguro yung magandang makita natin at paghugutan natin ng lakas bilang Kristiyano. Hindi kung ano yung nasa paligid natin, pero sino ang kasama natin? Si Jesus ang kasama natin. At ang taong lumalago sa pananampalataya, sa kabila ng problemang kinakaharap niya, kaya niya maging kalmado. Kaya niyang ngumiti dahil alam niya na ang Diyos ay kasama niyang lagi. Kaya maganda po sana bilang mga Kristiyano na huwag kalimutan ito. Laging alalahanin ito. That God is always with us. Even in the most trying parts of our life. Kasama natin ang Diyos lagi. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Amen.